Okay po, Ma'am Lynn or Lovelyn Sodio. Ma'am Lovelyn, ito po ma'am yung ating sewing machine. Si Ma'am Lorilyn, hindi Lovelyn. Ma'am Lorilyn Sodio. So ito po ma'am yung pa-previous natin ma'am. Okay. Kompleto po ito ma'am. At ganito po ma'am yung ating full setup sa ating sewing machine po ma'am. So anyway, ako po ay magpapasalamat sa iyo ng marami sa pag-check out sa ating TikTok shop. Okay? Thank you very much. Okay, so ayan po siya ma'am. Then ito po yung saksakan natin ma'am Lorilyn. Ayan po siya. Okay, so ayan. Then ito naman po yung ating transformer at isasaksak natin ito sa regular outlet natin ma'am. Okay. At ito naman is isasaksak natin ma'am dito. Ayan. So ayan po siya ma'am. So ayan, magkakaroon po siya ng ilaw po ma'am. Ayan, may ilaw na po siya. Off, then on. So bawal po natin yan isasaksak ng direktang 220 po ma'am. Okay. Then ang gagawin natin ma'am, ito po yung mga option. Ito, pag hindi po siya maikot, ibig sabihin dito tayo ikot sa baba po ma'am. Ayan. So pag hindi naman po siya maikot, ayan, pwede rin po yan ma'am. Okay. So ayan. So ito, kuminsan natatanggal po to ma'am pag pinwersa natin ma'am. Okay. So ayan po siya ma'am. So natin siya po pwersahin ng pababa, pataas pag ayaw na po siya ma'am. Kailangan po ganito lang po siya ma'am. Ayan. Okay. So dito naman po tayo ma'am sa ating distance. Ito naman po yung spacing. Ito naman po yung reverse. So ayan. So tayo po ma'am ay maglalagay ng sinulid sa ilalim. So ito po siya ma'am yung paglalagay natin ng sinulid po ma'am. Ayan po yung sinulid natin. At kung gusto nyo pong makita kung paano po tayo magre-refill ng sinulid, ito po siya ma'am. Tuturo ko muna sa inyo kung paano po tayo magpupundo ng sinulid sa itaas sa babing para makita nyo po muna kung paano po ma'am Lorilyn Sodio. So ito po siya ma'am, refilling thread. At ito naman po ma'am is ilalagay natin dito. Itatali natin yan ma'am. At dyan na po tayo maglalagay po ma'am. At ito yung button start natin ma'am. Ayan, so napakatahimik at napakasarap gamitin siya ma'am. So naka low speed pa po yan, pwede pa natin siya bilisan. So ayan, so mabilis na po yung takbo ng ating sewing machine. So kailangan po natin yan i-stop pag ihinto natin siya ma'am. Pipindutin natin yung kulay dilaw na button para huminto po yung sewing machine natin ma'am. Ito po siya ma'am. Ayan. So ganyan lang po siya ma'am. So ayan, tatanggalin natin ito ma'am at ilalagay natin dito yan ma'am ha. Ayan. Ilalagay natin dyan. Kailangan may pasok natin ng ganyan. Tapos isasabit natin yung maliit na hiwa dun papunta po sa kaliwa. Ayan po yung tamang proper ng paglalagay ng sinulid natin. So meron tayong pa-previous dito na stick or pang tas-tas at yun naman po ma'am ang gagamitin natin para tayo ay makapaglagay ng sinulid. Saan po natin ito ilalagay ma'am? Ito, dito po ma'am Lorilyn. So ayan, ilalagay naman po natin ito. Ito, pang tas-tas or pang repair dito sa mga tinahin natin pag nagkamali tayo ma'am. Okay. So ayan po siya ma'am. Kukunin natin yung ulo ng sinulid natin. Dadalhin natin siya dito. Yung step 1. Dire-diretso dito po ma'am. Kailangan maipit. Para maipit po siya at sagad po dyan, itatas natin yung pressure foot po ma'am. Ayan. Ganyan lang po siya ma'am. Tinaas ko po siya at may maliit na hook po doon. Ito po siya ma'am at ipapasok ko pong ganun. Then dire-diretso na po siya ma'am dito. Ayan. At dito naman po ma'am. Ayan. Then pagkatapos naman po niyan ma'am is ipapasok natin yan sa butas ng karayom. Papaano po siya? Straight po. Diretso po siya ma'am. Papunta po dun sa likod. Okay? So ganun po yung tamang pagpasok ng karayom. Ito po siya ma'am. At i-demo natin. Ayan po siya. Diretso ko lang po siya ipapasok sa butas ng karayom. Ayun po. Then okay na po yan. Then gagawin natin, ito pong hand wheel natin, iikutin natin ito ma'am. Bakit kailangan natin iikutin niya ng pa-forward, pababa? Para makain niya po yung sinulid sa ilalim. Ayan, hindi niya po yung kakainin ng automatic hanggat hindi niyo po siya ma'am iniikot. Ayan. So ayun po siya ma'am. Okay, so perfect. So ganyan lang po ma'am. At tayo na po ay maglalagay ng tela para isample natin yung mga tahi ng ating sewing machine po ma'am.
Lorilyn. Ayan. Okay. Kukuha po tayo ng maong at doon po natin siya iti-testing mismo. Ayan. Maong po ito, ma'am. Then, step 1, pipindutin natin ito, ma'am. At tayo ay nakapag-select ng straight line. Kung gusto niya pong mabagal, ilagay niya lang po ito sa medium. Gusto niya po ng reverse, i-adjust lang po yan, ma'am. So, ito po siya, ma'am. Tingnan natin siya, ma'am, kung gaano kaganda yung ginawa po niyang straight line. So, ito po siya, ma'am. Nasa normal pa po yan, ma'am, na straight line. Kung gusto niyo pong dagdagan yung space, isagad niyo po ito sa number 4 para malalayo po yung hakbang or yung distance ng ating sewing machine. So, ilalagay ko ulit siya, ma'am. Ayan. So, tingnan niyo po siya, ma'am. Ayan. Malalayo na po yung hakbang ng design ng ating sewing machine kasi yung distance po natin is number 4. So, ito ipakita natin kay ma'am Lorilyn. Ayan. So, ayan po siya, ma'am Lorilyn. Okay. So, napakaganda. Kukuha naman po tayo ng mga sigsag. So, katulad po ng na-discuss ko po sa inyo, ma'am, na kailangan po natin babantayan yung rotation ng ating design. So, saan po yung rotation ng ating design, ma'am? Ito po siya, ma'am, yung rotation ng ating design. Pupunta po tayo dito, ma'am. So, ayan, sigsag din. Malalaki po yung sigsag natin dahil siya po ay nasa number 4. Ayan, sobrang malalaki po yan, ma'am. Then, kung gusto po nating dikit-dikit, i-adjust natin ito, ma'am, sa maliit na numero. Katulad ng 1 at 2. Ayan, so na-adjust na po siya, ma'am. Okay. Then, i-stop natin siya para makita ni ma'am Lorilyn Sodilio yung design at stitches na ginawa. So, ayan po siya, ma'am. Ang ganda, malalayo, number 4. Number 1, dikit-dikit. So, iba pang design, kukunin natin dyan para makita natin lahat yung mga pang-garterize, pang-button holder, at iba't iba pang design po niya, ma'am. So, ayan, sa pang-garterize po yan, ma'am. Okay, pang-garterize natin yung 3-step at saka yung double step at saka yung V-shape. Ang kailangan nasa number 1 lang po yung stitches natin. 1D lang dito, ma'am. Okay? So, ayan. At pag tayo naman po ay kukuha ng gagawa ng pang-button holder. So, ayan po, ma'am. Papakita ko po sa inyo yung last na panggawa niya, button holder. So, ayan po siya, ma'am. So, dito, hindi na po siya pwede kasi sagad na po siya, ma'am. Okay? So, ito, ilalagay natin yan sa pagitan 1 at saka 0. So, tingnan natin siya, ma'am. Makikita nyo po, gagawa po siya ng button holder. Ayan. Okay? Then, lagay natin sa gitna ulit yung 2 at saka 4. Ayan. Then, ilagay natin siya sa number 3 at siya na po yung atras po, ma'am. At makikita natin na gumawa po siya ng button holder. Ayan. Okay? So, ayan po siya, ma'am. Then, back to another button holder po tayo, ma'am. Ayan. So, siya po ay ating hihiwain sa likod. Ito. Hihiwain po natin ito, ma'am, para mabuo po natin yung button holder po natin, ma'am. Okay? So, huwag niyo po kalimutan, ma'am, mag-message, magpaturo sa ating social media account kasi ibibigay po natin, ma'am, yung mga contact namin dito sa loob ng store. Kung kayo po ay may mga katanungan dito sa ating sewing machine po, ma'am. Ito po siya, ma'am. Ididikit ko lang po siya dito, ma'am. Itong maliit na sticker natin. At dito nyo po kami, ma'am, palaging i-contact for any problem at any cost. Okay? So, ididikit ko lang. Depende kung saan ko po siya may dikit, ma'am. Okay? Kahit dito rin, pwede rin, or dito rin. Para mabasa nyo po siya agad at makontak nyo po kami, ma'am. Huwag nyo po, ma'am, kalimutan mag-unbox dito sa ating sewing machine po, ma'am. Kahit maiksing video at ma-share sa TikTok para po makita ng mga ibang mamimili na mayroon pong nag-iisang Mato sewing machine na legit na nagtitinda dito sa TikTok shop ng sewing machine. So, thank you so much. God bless and more power po, Ma'am Glynslyn.